Hi mga ka-journal! Welcome back sa Raven's Journal. Tanong lang, ikaw ba ay laktaw-laktaw maghulog sa SSS? O naghuhulog ka lang kapag kailangan mo na? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino ang ganito, lalo na kung self-employed, voluntary, o OFW. Pero ang hindi alam ng karamihan, may malaking epekto ito sa benefits mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin. Ano ang mangyayari kung hindi regular ang hulog mo? Maaapektuhan ba ang loans at benefits? Paano nito naaapektuhan ang maternity, sickness, at disability? At pinakamahalaga, ang retirement pension mo. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka maapektuhan nito ang future mo. Okay lang ba ang hindi regular na hulog? Ang Social Security System o SSS ay hindi required na tuloy-tuloy ang hulog kung ikaw ay voluntary o self-employed. Ibig sabihin, hindi ka matatanggal bilang member. Pwede kang huminto at bumalik anytime. Pero, hindi ibig sabihin na walang epekto. Ang tunay na epekto ay makikita mo kapag mag-a-apply ka na ng loan, magki-claim ka ng benefit, o magre-retire ka na. Doon mo mararamdaman ang impact ng irregular na hulog. Epekto sa loans. Salary loan. Para makapag-loan, kailangan at least 36 total contributions. At 6 contributions sa loob ng last 12 months. Kung matagal kang walang hulog, hindi ka eligible. Calamity loan. Ganun din ang requirement. May recent contributions. Active status. Kung laktaw-laktaw ka bago ang calamity, hindi ka makaka-avail ng loan. Epekto sa maternity benefit. Ito ang isa sa pinaka-sensitive na benefit. Requirement, at least 3 contributions within 12 months bago ang semester ng panganganak. Kung sakto lang na nagbuntis ka tapos saka ka palang maghuhulog, baka hindi ka umabot sa requirement. Resulta, walang maternity benefit kahit matagal ka ng member. Epekto sa sickness at disability. Ganito rin ang rule. Kailangan may recent contributions. Kung hindi ka naghuhulog at bigla kang nagkasakit, hindi ka qualified. Ganun din sa disability, kahit permanent pa ang injury mo. Pinakamalaking epekto, retirement. Ito ang pinaka-critical. Para magkaroon ng monthly pension, kailangan may 120 total contributions, 10 years. Kung kulang, lump sum lang makukuha mo, isang bagsakan, walang monthly pension. Sample scenario. Person A, regular contributor for 20 years. Average MSC, 20,000 piso. Person B, laktaw-laktaw, total 10 years lang. Mas mataas ang pension ni Person A. Important. Ang huling 5 years bago ka mag-retire ay napakahalaga. Kung hindi ka naghuhulog sa panahon na iyon, bababa ang pension mo. Pwede pa bang ayusin? Good news. Pwede kang mag-resume anytime. Pwede mong taasan ang contribution mo, within allowed range. Pwede mong i-update ang records mo online. Pero, hindi pwedeng basta bayaran ang sobrang lumang missed years. May limit ang retroactive payments. Smart strategy. Kung hindi abot ang mataas na hulog, maghulog kahit minimum lang, basta tuloy-tuloy. Consistency, mataas pero putol-putol. Isipin mo ito bilang protection, investment, future pension mo. Mga ka-journal, ang SSS ay hindi lang para sa ngayon, ito ay para sa future mo. Kung nakatulong ang video na ito, please like, share, at ipaalam ito sa mga kaibigan at pamilya mo na maaaring laktaw-laktaw ang hulog sa SSS. At kung bago ka pa lang dito sa Raven's Journal, don't forget to subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating guides. Maraming salamat sa inyong suporta. Ngayon na alam mo na ang epekto ng hindi regular na hulog sa SSS,
mas maiintindihan mo kung bakit napakahalaga ng tamang paghuhulog, lalo na kung iniisip mo ang future mo. Sa susunod nating video, pag-uusapan naman natin kung paano kinukwenta ang pension mo, at magkano ba talaga ang makukuha mo sa SSS pagdating ng retirement.